Magandang araw mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung sa gayon. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, sino munang makapagsasabi sa akin kung ano ang tinalakay natin kahapon? Magaling! Ito ay tungkol sa paggawa ng plano sa tuloy-tuloy na pagkakatubo ng halamang ornamental. So may natutunan ba kayo sa ating tinalakay kahapon? Magaling! Kung sa gayon, dahil na may natutunan na kayo kahapon, dumako naman tayo sa ating bagong talakayan ngayon. Ngunit bago ang lahat, meron na akong ipapakita sa inyo ng mga iba't ibang larawan ng hayop dito. Ang gawin nyo lamang ay tukuyin kung ano ang mga hayop na ito. Unang larawan, ito ay aso. Pangalawa, ito ay pusa. Pangatlo, ito ay ibon. At pang-apat, ito ay kulibo. Sino-sino ba dito ang may mga alagang hayop sa daanan? Mabuti. Kayo ba ay nasisiyahan sa inyong mga alagang hayop? Mabuti naman kung sa gayon. Dahil nasisiyahan kayo sa inyong mga alagang hayop, tayo na ay dumako sa ating bagong talakayan tungkol sa kabutihang dulot sa pag-aalaga ng hayop. Sa tingin niyo mga bata, meron bang naidudulot ng kabutihan ang pag-aalaga natin sa ating mga hayop? Magaling! Dahil dyan, tayo na ay magsisimula sa ating bagong talakayan. Una ay ang aso. Ang pag-aalaga ng aso sa bahay. Ito ay nakakatanggal ng pagod at ayon sa pag-aaral, ito rin ay nakapagpababa ng dugo. Sila ay nakakasama sa pag-ehersisyo at ibang libangan. Ang aso ay tinatawag na pinakamatalik na kaibigan ng tao. Marami ng pagkakataon na patunayan ang katapatan ng aso bilang kaibigan. Mainam itong alagaan. Nakatutulong bilang gabay sa paglalakad at maging bantay sa tahanan. Ngunit, nakakatakot rin sila dahil kapag sinasaktan, sila rin ay lumalaban. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang hayop. Ito ay ang pusa. Ang pusa ay isa ring hayop na mainam alagaan. Maraming tao ang nagsasabi na ang pag-aalaga rin ng pusa ay nakakatanggal ng pagod at nakapagpababa ng dugo. Ang pusa ay mahusay din alagaan dahil bukod sa ito ay tagahuli ng daga, mabait din itong kalaro ng mga bata, di ba? Ang mga pusa ay humuhuli ng daga sa ating tahanan at naging kaibigan rin ito ng mga bata. So mga bata, naging kaibigan nyo rin ba ang inyong mga pusa? Okay, maliban na lang kung hindi nila kinakain ang ating pagkain. Pangatlo ay ang ibon. Ang mga ibon bilang alagang hayop sa bahay ay madali ring maturuan. Maraming ibon ang natututong magsasalita. Sila rin ay natututong gumawa ng iba't ibang galaw. Kaya marami ang nahuhumaling sa pag-aalaga sa ibon. Sila ay madaling alagaan at maliban sa nakapagdudulot ng kasiyahan sa nag-aalaga, ito rin ay maaaring pagkakitaan. So mga bata, alam nyo na ha, kung meron na kayong mga alagang ibon dyan, so pwede nyo na rin silang turuan ng iba't ibang galaw. O diba, meron ka ng alagang ibon at nakatutulong pa sa inyo. Pang-apat ay ang kuniho. Sino-sino ba dito ang may alagang kuniho sa iyong bahay? Okay, ating alamin kung meron bang kabutihang na idudulot ang
ang kuniho sa atin. Ang kuniho ay isa ring magandang alagaan sa bahay dahil sila ay eco-friendly animals. Isang hayop na mainang alagaan dahil mabait at nagbibigay ng masustansyang karne at hindi madaling dapuan ng sakit. Ang pagkain ng kuniho ay maaaring itanim sa ating mga bakuran dahil sila ay kumakain ng halamang dahon tulad ng letsogas, kangkong, at repolyo. Hindi sila maselan pagdating sa pagkain. Maaari mong bigyan ng bote ng mais o giniling na bonggo. Ang dumi ng kuniho ay maaari niyong ipunin at gawing pataba sa ornamental na halaman dahil ito ay mayaman sa nitrogen. Ang katapong bagay tulad ng old towels, mga lamang kwaderno at iba pang gustong laruan ng kuniho. So, alam nyo na, ang dumi ng kuniho ay pwede natin gawing pataba, ang pataba para sa ornamental na halaman, di ba? Ngunit bago ang lahat, mga bata, kumuha muna kayo ng isang kalahating papel at sagutin ang mga tanong. Meron lamang kayo ng 5 segundo para sagutin ito. Tapos na ba, mga bata? Okay. So, unang tanong. Ito ay mainam na alagaan dahil nakatutulong sa paghuli ng daga at maging mabait na kaibigan ng mga bata. Ano ito? Letter A, aso. Letter B, pusa. Letter C, kuniho. Letter D, ibon. Tama, ito ay pusa. Pangalawa, tinatawag na pinakamatalik na kaibigan ng tao at mahusay na bantay ng bahay. Ano ito? Ito ay letter A, pusa. Letter B, ibon. Letter C, kuniho. Letter D, aso. Tama, ito ay aso. Pangatlo, magandang alagaan sa bahay dahil ito ay eco-friendly animal at ito ay nagbibigay ng masustansyang karne at hindi madaling dapuan ng sakit. Ano ito? Letter A, kuniho. Letter B, pusa. Letter C, aso. At letter D, ibon. Ano ito? Tama, ito ay kuniho. Pang-apat, nakatutulong bilang gabay sa paglakad at naging bantay sa tahanan. Ano ito? Letter A, aso. Letter B, pusa. Letter C, ibon. Letter D, kuniho. Tama, ito ay aso. Ang panglima, ang dumi ay maaaring ipunin at gawing pangpataba sa ornamental na halaman dahil ito ay merong nitrogen. Ano ito? Ito ay pusa. Letter B, kuniho. Letter C, ibon. Letter D, aso. Tama, ito ay kuniho. Magaling mga bata, palakpak sa inyong sarili dahil meron kayong natutunan sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat, meron muna kayong takdang aralin na gagawin nyo sa inyong bahay. Isulat lamang ito sa inyong kwaderno. Maglista lamang kayo ng mga hayop na makikita nyo sa inyong bahay. Naiintindihan ba mga bata? Magaling kung sa gayon. At sa muli mga bata, ako nga po ang iyong guro na si Binibining Jenna Miolipi.
Maraming salamat at magandang araw mga bata.